Ito po, ito po ay Tagalog muna. Tagalog ang discussion namin ni Edgy Senyo. Ito po ay pumapasok naman ako sa kanyang live streaming video ngayong gabi. Ang date today is July 6, 2024. Ito yung pangatlo na. At ang topic pa rin niya, tungkol pa rin kay Soriano, sa founder. Sa una kasi ng topic sa Iglesia ng Diyos. Sa church. Sa pangalawang topic, church pa rin. Pero meron kami mga topic na iba-iba. Pero ang focus niya doon sa church. Sa paano, bakit ang church na itayo dito sa Pilipinas ay sa sect registered. Ito ang kompleto part 3 na to. Part 3, ikatatlong live video sa kanyang streaming. At magpasalamat ako kay RJ kasi sports lang siya magpag-usap. See? Masaya kausap si RJ. Veterano kasi na debater. Yung iba, nagagalit na agad. At nagkamali-mali pa na ang gagamitin pa attack against argumentator. Hindi sa argumentation. Hindi katulad kay RJ. At ayaw na lang makapag-usap sa akin. Lalo na si Jando, si Ferdinand Biado, kahit anong gagawin ko, ayaw na makapag-usap sa akin. Yung si Jando Alabado, pinatayan pa ko sabi niya, high blood ka. Ako naman, high blood naman ako kay RJ. Hindi lang siya marunong. Ang tanong ko kay Biado, ay kay Jando Alabado, na saan ang Hebreo ng modern history? Sabi niya meron daw. Pero hanggang natapos ang wala tayong sinasagot. Kaya binablock na ako sa second edition. Sa second, discussion. Ako pumasok. Nung pumasok siya sa akin, hindi ko siya minute. Hindi niya ako kick out. Siya na-kick out sa akin. At siya rin ang tumakbo at sinasabi niya sa kanyang anong pangalan yun? Di Batista din sa cellphone. May nakita ko. Sa live makita rin. Pinapalatangan pa ako nag-kick out sa kanya. Nandun pa two screen pa rin. Katulad nito, RJ. Isang screen. Mamaya maging two screen na. Maliban sa aking screen. Ituloy na natin. Salamat. At sa mga Katoliko na live ko rin si Jando Alabado at si Biado, si Hamski Ray, at marami rin chat warrior, marami pang iba nung unang panahon. Nasa live ko rin. Marami sila. Nagpakita ko na rin sa live. Facebook live. Ituloy natin. Ito, third live video session with RJ Senyo. Okay, as lang po yung mga nasa Eastern Church, maligtas ba sila? Actually, kung babalik po sila sa totoong pananampalataya, Sir Jeffer, ay talagang maligtas po sila. Pero kung hindi po sila babalik, talagang questionable po yan. Okay, sa lumag Desiree. Sir, puli-puli tag-istorya. Balagi kayo matunan na gini mo, bisa kung saon. Okay, nandyan na po si... Wala akong comments muna dito. Tuloy-tuloy lang to. At next time, magbibigay ako ng comment. Kasi gabi na. Next time, magbibigay ako ng comment. Punto, minute per minute. Tsang sinasabi niya at sinasabi ko. Hindi lang sa kanya, pati sa akin. Komentaryo. Basta tapos na ang discussion namin. Komentaryo na lang. Hindi po ngayon, panoorin nyo ito at isi-share ko sa inyo. Press po ito ngayon po. May panahon po ako mag-record. Evangelo di Cristo. Okay, nandyan na po. Sige. Sige po. Good evening po sa inyo. Ganun ko sa labas sa RJ. Medyo, ganun ko labas sila. Ganun. Sige po. Ano po yung pag-uusapan natin, sir? Sige po. Topic mo lang.
Actually, ang topic ko po ngayon, sir, is about kung ano po yung gagawin ng mga Katoliko pag nandyan po kayo. So, pinakauna, syempre, yung mga dapat tingnan ng mga Katoliko, syempre, kung sino po yung nagsugo po sa inyo para magturo po ng Ebanghelyo. For example, si Soriano, dapat tatanungin namin yan kung sino ba nagsugo kay Mr. Soriano, kung sino po yung sino pinagsugo sa kanya para mangaral ng Ebanghelyo. Yan po yung pinaka number 1. Number 2, ito bang sektang inaaniban po niyo? Registered po ba ito? Iwan ko lang, baka masagot niyo po yan, Mr. Banyo de Cristo. Di ba? Registered po ba yung kay Soriano? Registered. Sino po nagparehistro? Basta ang alam ko, registered. Sino po nagparehistro? Basta registered nga. Yes nga. Wala akong problema yun. Diba? So, sinagot na po ninyo kung SEC-registered ba po ito. Sabi mo, SEC-registered. Sino pa nagparehistro? Hindi ko alam. Ganun po ba? Pero ayon sa rehistro, si Mr. Soriano po kasi yung nagparehistro eh. So, ibig sabihin, siya po yung founder sa SEC nang ipinarehistro po niya. Ang sekta sa registration, Yes siya po. ito ang founder. Yes po. Ang kalabas ng kaharian ng Diyos, hindi siya founder. Hindi po. Hindi po po. Hindi pa po ako pumupunta doon sa labas ng kaharian ng Panginoong Diyos. Sa gobyerno, bakit po? Kasi sa gobyerno po kasi, kung ano po yung pinapahintulutan ng gobyerno, pinapahintulutan po yan ng Panginoong Diyos. Di ba? Hindi. Not necessarily. Hindi necessarily. Hindi. Batas ng gobyerno, batas po yan ng Panginoong Diyos eh. Ano ba? Pag-tulutan ng gobyerno ang mga konstitusyon ngayon. Hindi. Moral po. Moral po yan eh. About moral po yan eh. Hindi lahat. About morality po yan eh. Magsalita muna ako, Jay, kahit 1 minute. 1 minute ka, 1 minute ako. Sige. Kung ito kasi maganda kausap eh. Ako, ibig ka mag-live ka, kung magkita ko, gusto ko na hinintay kita. Ako is, anong out ka lang ba? Actually, one hour po ako eh. Pero sige lang. Okay, tinghalan ko, ano? So, sige po. Bigyan mo ako ng 1 minute. 1 minute tayo. 1 minute tanong ka para i-distraction lang. Ako na high blood ha. Pagod ako gagawin sa labas. Exercise ako kaya high blood. Kaya gano'n naman sa taas. Sabi ng kalaban ko, sabi na, lasing ako. Hindi ako lasing. High blood niya eh. Remind stroke. Ngayon, sama si RJ at least ikaw hindi you're attacking the argumentator. Mas mas patawa-tawa ka kung kayo mas masaya. Ngayon, ang hindi naintindihan, lalo ng Katoliko, kasi ang tao may will. Ang mga bansa natin, may kingdom lang tao, may kalayaan, free will ang tawag noon, may talata. At mayroon din free will ang Diyos sa kanyang kaharian. At mayroon din, wala dapat kaharian sa talas ang mga demonyo. May kaharian sa kanya-kanya tayong may kaharian na sa talas, may gusto siya. Anti-evangelical kasi sa talas. Ang evangelical naman ng Diyos ang Diyos. Ito, sa gobyerno, ay, dito tayo mga Pilipino, kaya na lang tayo magawa ng batas. May hari sa gobyerno, sa tao, at marami mga bansa. Sa gobyerno sa Pilipinas, kung saan tayo nag-usap, puro sulpot dito. Nauna mga Muslim. Ngayon, pero may hindi sulpot. Ang Espiritu ng Diyos hindi sulpot yun. From eternity yun. Yun ang turo ng Ebanghelyo. Sa ating puso, hindi sa utak. Ang tanong ko nga tayo, ano ngayon itong, ang pinag-usapan natin nasa labas ng gobyerno, anong malay ko dan? Kaya itong, sino nagtanong? Wala ko pakialam doon, hindi nakautos ang Espiritu Santo na sa ating puso eh. Ang problema ko, yung sinasabi ng Espiritu susundin mo. Kasi pag hindi mo sinusunod yun, ang saan ba ang turo ng Espiritu Santo? Yan, sinasabi ko. Ano ba ang turo? Kasi ang puso natin kailangan maging banal sa Espiritu Santo. Kung saan ang Espiritu Santo nanahan sa puso ng Diyos, yun din ang Espiritu Santo nanahan sa atin. Ano ang sinasabi na sumunod tayo? Paano sundin ang Diyos? Katekismo? Meron ako sa tayo. Alam mo na po, di ba? Ay, sasagutan po ako ha. Yes, namundan po kayo. Actually, yung sinasabi po ninyo na about Espiritu Santo, wala po akong tutol po dyan. Pero remember, ayon kay San Pablo, Roma Kapitulo 13, versikulo 1, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos, at siya ang naglagay sa mga namumuno nito. Kung sasabihin po ninyo na mali po yung tinatawag na gobyerno na i-implement po yung self-registration, ibig sabihin wala po kayong Espiritu. Number 2 point po natin. So,
Pangalawang punto po natin, hindi po magkakamali ang gobyerno pag-implement po sa kanyang batas, lalo na kung subject po yung tao o organisasyon sa batas na pong ito. So the fact na ipinarehistro at sinasang-ayunan po ninyo na yung tinatawag na sektang inaaniban po nyo kay Mr. Soriano ay naparehistro po ito. So, ibig sabihin, subject po siya sa batas po ng gobyerno. At hindi po nagkakamali po ang gobyerno sa ganyang punto. Kasi subject po sa ng gobyerno eh. Number 3, it is morally right. Eh bakit po? Kasi sa mata po ng gobyerno, sa lahat po ng tinatawag ng Makinig ka muna. Kaya nagsasalita ka ako, nakikinig ako. Pagkatapos ako, kung magsasalita ako, hindi ka nakikinig. Di ba? Makinig ka muna. Hindi pa katapos yung 1 minute ko eh. Ikaw nga kanina, naglapas na yung 1 minute. Saktong point ba? Hindi. Problema mo na yun kung maano po yung argumento ko. So, number 3, it is morally right. Bakit po? Kasi, sabi moral po kasi, ang gusto ng gobyerno is to make us good, kumbaga. Ibig sabihin, pag nasa ilalim ka ng batas ng gobyerno at talagang susundin mo dapat yung batas ng gobyerno morally. Bakit po? Kasi ang gobyerno in the service of God po yan sila in terms of physical implementation of the law. So, yan po yung function ng gobyerno ayon kay San Pablo. So, ibig sabihin, hindi po nagkamali ang gobyerno nang sinabihan po niya si Mr. Soriano na iparehistro ito. At nang naparehistro po ito, so, ibig sabihin, si Mr. Soriano, kusang loob po yung ipinarehistro kasi siya po yung lumapit, hindi po yung gobyerno lumapit sa kanya. Siya po yung lumapit sa gobyerno at ipinarehistro. So, ibig sabihin, si Mr. Soriano, alam po niya na itong sektang ito dapat iparehistro. At according sa tinatawag na Articles of Incorporation, siya po yung founder po nito at hindi po ang ating Panginoong Hesukristo. So paano niyo i-reconcile kung totoong Espiritu Santo dapat sana tinatawag na sundin po niya kung ano po yung kalooban ng Espiritu. Hindi po siya dapat magpaparis sa kanyang sarili po niyang tatag na iglesia. Yung sinabi niyo po kanina na tayo dito, puro tayo mga sulpot, ang naunang Muslim. Wrong po kayo, even ang Islam sulpot sa Pilipinas. Pero ano ba ang nauna? Para titignan po natin kung sino ba talaga sulpot. Nauna Iglesia Katolika. Late na po kayo yung sulpot kasama yung mga Muslim. Sige po kayo po. Alright. So 4 minutes ka. 4 minutes ka. 3 minutes pa lang. 3 minutes pa lang. Hindi po kasi. Hindi po. Kasi tumitingin po ako sa oras dito eh. Kanina, hindi ka 1 minute and 30 seconds. Ang sa'yo kanina, umabot kayo ng 4 minutes. Relibat ako sa oras na bibigay ko, pero marami ko relibat sa sinasabi mo. Kaya 2 minute na ako, 1 minute. 1 minute na po tayo. Nakatumat ka na gobyerno. Una-una, hindi mo absolutely, sabi mo absolutely, gobyerno yung masusunod, ibawal po. Hindi po absolutely, hindi po sinasabi ng Diyos na lahat totoo ang sasabihin ng gobyerno. Sinasabi ka ba ni Pedro, ganito ang salita kasi malayo ko, sinasabi pa nga na Pedro, susundin natin ang Diyos, hindi tao. Ang nakutos sa gobyerno ng Israel, mga Romano at Israelita. Sinasabi niya may talata. Pero hindi natin muna pabagitan sa oras. Hindi absolute. Ang susundin mo, pagkalaban, may free will ang gobyerno kung hindi ka kalaban. Marami. Ang sa gobyerno sa United Kingdom, may abortion. Killing of infants. Yung may correct? Ang meron same-sex marriage. Babae, lalaki, gobyerno. Totoo ba yun? Hindi yun, kalaban ng Diyos yun. Hindi lahat. Kasi ang pagkalaban sa Diyos, ang ang ibig sabihin, kalaban mo ang Diyos, ang turo ng Espiritu Santo. Kung magkalaban mo ang Espiritu Santo, kung mayroong mga kasalanan na hindi nakakamatay, may kasalanan hindi nakamatay, alam mo yan kasi batista ka. So, ano yung kasalanan? Yung kasalanan na express, sinasabi ng pawag nasa iyong puso. Okay. Okay, yung sinasabi ko po kanina, morally right, yung sinasabi po ninyo na abortion, same-sex marriage, immoral po yan eh. Yung ginawa ng gobyerno sa pagpaparehistro ng sekta po ninyo, morally right po yan. Bakit po? Kasi ang gusto ng gobyerno na para meron kayong tinatawag na juridical personality sa mata po ng gobyerno. Number two, mismo si Mr. Soriano ang nagsubmit sa kanyang sarili sa gobyerno.
So, ibig sabihin, it is morally right na tinatawag na ipaparehistro po ninyo yung sektang inaaniban po ninyo, nasa yung founder. Di ba? O, sino paniniwalaan ko? Ikaw o itong si Mr. Soriano? Number 3, sabi mo, basta kontra sa Panginoon sa Kristo, huwag tayong tinatawag na, huwag tayong tumutol po dyan. Eh, sino nagsubok po sa kanya na iparehistro po yung sekta po ninyo? Kung talagang totoo kayo na sumusot kayo sa Panginoon sa Kristo, sino nagsubok kay Mr. Soriano na iparehistro yung sektang inaaniban po ninyo? Wala yun sa Biblia eh. Di ba? Oh, 1 minute na po ako. Next na po kayo. Kayo po. Sige po. Sabi mo, sinusugo si Soriano. Hindi ang Diyos nagsugo sa kanya. Hindi Diyos. Hindi sa kanya ang sugo sa kanya. Yun ang sabi ng Diyos, susunod tayo sa gobyerno. Anong gusto ng gobyerno? Kailangan mo iparisto. Sinong sugo ng paristo? Ikaw ang founder. Iba ang turo ng Espiritu Santo. Hindi mo babasa yan. Ang Espiritu Santo nasa kanyang puso, yun ang nagturo ng Soriano. Hindi siya nagturo sa amin. Siya ay sugo ng Diyos, sinusugo lang sa Diyos iparehistro mo. Ay sumunod ka sa gobyerno. Ang gusto ng gobyerno, irehistro. O, walang problema. Kasi sabi ng Diyos, susunod ng gobyerno, hindi kami napagyera sa gobyerno ng rebelde para maging awak-kaaway. Hindi, sumusunod kami, law-abiding at patimang apostol. Yun ang dalawang suko, may will ang tao, may will ang Diyos sa kanyang karyan. Ang will ng Diyos ang turo ng Espiritu Santo, hindi angin. Hindi rin tao ang angin. Ang tao ang turo ng Soriano na ilikwan. So, sabi mo, hindi Diyos ang nagsubok kay Mr. Soriano. So, ibig sabihin, ang demonyo ang nagsubok po sa kanya, iparehistro yung iglesia. Hindi, Diyos ang nagsubo sa hindi pa. Tika muna. Time ko pa ito. Di ba kanina, nagsasalita ka, nakikinig ako, ngayon ako na nagsalita. Inaamin mo na si Mr. Soriano, hindi Diyos yung nagsugo. So, demonyo talaga yung nagsugo kay Mr. Soriano. Sabi mo, ang Espiritu Santo nasa puso daw po, sabi mo. Sa banal na kasulatan, ang Espiritu Santo, yung karunungan po niya, ibinigay po niya sa kanyang iglesia. Diba? Ephesians chapter 3 verse 10. Siyempre, itong karunungan ito, hindi po ito nawala for almost 2,000 years. At hindi yan kayo. Eh bakit po? Kasi yung sekta po niya na Paristo, 1980 lang po eh. Number 3, sa inyo, dapat sundin yung kami, law-abiding citizen po kami, diba sabi mo? Si Soriano, law-abiding citizen po si Mr. Soriano. So ibig sabihin, hindi po yan tinututulan ang sinabi ng gobyerno na founder po sa sektang inaaniban po ninyo. O ano ba talaga yung totoo? Di ba? So sabi niyo, hindi totoo yung sinabi ng gobyerno pagkatapos kaya sasabihin niyo naman na law-abiding citizen kami. Kung law-abiding citizen kayo, so ibig sabihin, sinasakyan na ninyo na yung founder ng Iglesia ng Cristo Jesus, haligi at saliga ng katotohanan sa bansang Pilipinas Corporated, Soriano, hindi si Kristo. Eh saan po ba yan sa Biblia? Anong talata po ba yan sa Biblia na binigyan ng kapangyarihan si Mr. Soriano to create and to establish or iparehistro po niya ang bagong sekta na aaniban po ninyo? Wala yan sa Biblia eh. Wala yan sa Biblia. So, ibig sabihin, pinapaniwalaan ninyo ang mga bagay, hindi nakasulat sa banal na kasulatan. Sabi niyo, hindi nakasulat kasi nasa puso yan eh. Eh, paano naman namin paano naman natin makikita na paano natin makikita yung Espiritu Santo sa sabi, nasa puso? Clean lang po yan ninyo eh. Ang banal na kasulatan nagsasabi, yung Espiritu Santo nandyan sa kanyang iglesia, nananahan sa kanyang iglesia. Kayo na po. Sige po. Okay. 2 minutes ka eh. Hindi po. 14 po ako nagsimula. 14 po ako nagsimula. Meron po akong time dito. 15 no? 15 po ako nagtapos. O, kayo. Ayun, mag-start po kayo ng 15. Sige po. Okay. Salamat. Sige. Maganda ito. Ang sabi mo, ang Espiritu Santo wala sa puso. Inulit mo ba yan? Nandiyan sa iglesia. Saan sa iglesia na may puso ang Espiritu Santo sa Diyos? Sa kidney ba? Saan nakalagay? Sa isip ba? Saan nakalagay? May alata ba? Saan? Kasi may puso ang Diyos. May puso ang tao. Ang puso ng Diyos may Espiritu Santo. Saan daw ang Espiritu Santo? Nang Diyos nakalagay sa pati ng tao. Specific, may sinasabi ang Diyos. Alam mo ba yung RJ? Alam ba ng Katoliko Templo ba ng chat ng Sister Rinan? Kasi sa gabal ito, may Espiritu Santo. At sa may Espiritu Santo, hindi ba ang 1 week? Hindi. 1 week ba? Saan ba? Ito na. 16 na. Saan Espiritu Santo na nahang kay Jesus Cristo? Saan mo ang Espiritu Santo na nahang Cristo?
Natanggap. Lampas ka na eh. Lampas ka na eh. Sure, sabi mo, marami ko sa atin. Lampas ka na eh. Lampas ka na. Lampas po kayo. Lampas na po kayo. Huwag po kayo. Ay, kanina. Ay, nalagot ang taong ito. Okay. So, 1 minute lang po tayo. So, sabi mo, saan nananahan? Sa puso ba? Sa kidney ba? Parang nililiteral mo yung sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi po na. Sabi ni San Pedro ay itong mga taong ito nagkikreate ng kanilang sarili pagkakaintindi. And remember, pag sinasabing katawan po natin na templo ng Espiritu Santo, it is referred to the mystical presentation concerning sa word na katawan po natin yun. Yung templo ng Espiritu Santo. Mystical po yun, hindi po literal. Hindi po literal. And at the same time, hindi natin na tinatawag na mahahawakan ang Panginoong Diyos sa baga natin, sa tinatawag na puso natin. Hindi po. Figurative yung sinasabing nasa puso natin yung tinatawag na Espiritu. Hindi. It is a figurative presentation. Kasi ang taong patay na, mayroong puso po pero hindi na po paksinado. So, ibig sabihin, nandyan pa rin po yung nasa kaluluwa. Pag sinasabing puso, nasa kaluluwa po yun. Ang tanong ko lang po siyempre, hindi pa niyo sinasagot concerning sa iglesyang tatag ni Soriano, bakit dyan umaamit? Huwag kayong umanib sa sektang tatag ni sektang tatag ni Mr. Soriano. O, sige po, kayo naman po. Okay, 1 minute. Time naman ako, adjust please. Sige, simula. Sinasabi mo sa akin na sa iglesia, sinasabi mo sa akin na ang Espiritu Santo hindi sa iglesia, ay hindi sa puso. Kung may mabasa kong talata na mababasa sa puso, manandun sa puso ng tao. Ang pinanganak ng Diyos, kaya naging anak ng Diyos sa Espiritu Santo, nasa kanila ang Espiritu Santo, sa kanilang puso. Ano pala ang nasa puso mo, RJ, kung walang Espiritu Santo dyan? Kasi nangaling ng Satanas, may iba talata. Kukunin ni Satanas ang turo ng Diyos kung hindi ka naniwala sa Espiritu Santo nandiyan sa iyong puso. At hindi ka pagkaroon ng Espiritu Santo kung wala kang tiwala. Paniniwala mo na. May talata. Ang problema mo, may salita ka, filosofiya, walang talata. Ako binabasa ko may talata. Ano ipaglingkod natin yung nakasulat? Ang talata, ang salita ng Diyos. Ang sayo, salita nyo lang, salita ng chat magician na tao, hindi Diyos, hindi rin angin. Kasalanan ng Diyos ang nagturo, ang Espiritu Santo nasa ating puso. Wala akong sinabi na ang Espiritu Santo hindi sa puso. Pero yung sinasabi mo na particular sa katawan ng tao nasa puso, hindi po yun literal eh. Hindi po literal, ibig sabihin na nasa konsensya po yan ng tao, kumbaga. Hindi po literal, yun. Parang hindi po kayo nag-respeto sa nagsasalita, Mr. Bandik de Cristo eh. Sorry. Diba? Diba? So, pag sinasabi kasi, nasa puso natin yun, hindi po literal nasa puso, sa heart po natin, hindi po, ibig sabihin, yun, nagsasalita na naman. I-mute po natin ito. Sige po. Kasi, dinidisturbo mo ako eh. Okay, so, hindi po yung literal eh. Kung sinasabing nasa puso ng tao, hindi po literal dito eh. Bakit po kasi, pag sinasabing nasa puso, literal po natin yan, ang punto po dyan is, kung patay na po yung tao, ibig sabihin, nandiyan pa rin puso, nandiyan po yung Espiritu Santo. Sa kanyang puso, hindi. Ibig sabihin, nasa kaluluwa po yung tao, na nasa konsensya po ng tao, yung tinatawag na Espiritu Santo, meron po siyang tinatawag na grasya. Pero hindi po yung tanong ko po sa inyo eh. Hindi po yung tanong ko po sa inyo eh. At hindi ko nung sinabi na wala sa puso, hindi ko po sinabi yun. Ang sinasabi ko dito, sabi dapat may talata, ayaw sa nakasulat, dapat may talata. Sino po nagturo kay Mr. Soriano na iparehistro ang sektang inaaniban po niya? Anong talata yun? Kayo naman po. Maraming talata. Ang basahin ko lang muna yung Romans 13 verse 1 to 6. Pakibasa muna natin para ipaliwanag natin. May basihan. Yun ang logicos. May Biblia, hindi filosofiya. Ang premise natin Biblia. Biblical logic. Hindi philosophical logic o apat bukunin. Pakibasa ko para maintindihan natin. Ipasit nyo na. 21 na nga po ngayon. Sige. Sige ako po ha. Sige, ako na naman. Okay. Inuubos yung oras po ninyo eh. Ako na naman. Meron akong oras dito. Dapat sumunod po tayo sa oras. Okay.
Binanggit niyo po yung Romans chapter 13 verse 1. Wala naman po sinabi po dyan na iparehistro ng Nisoriano ang sekta ninyo. Sabi niyo dapat biblical logic. Logic po kasi it is an art of correct thinking and correct reasoning. Hindi po magiging correct reasoning po yun. Kung sasabihin po natin na dahil hindi po mabasa, so ibig sabihin, nasa puso na lang natin yun. Hindi po yung correct reasoning. We're talking here about the correct reasoning. Ang major premise natin, hindi po Biblia. Ang Biblia yung basis po natin. Kaya nga naghahanap po ako ng mabasa. Saan po mabasa Biblia? Kapito, versikulo na Soriano, binigyan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos na iparehistro ang kanyang sariling sektang itinatag. Sige po, kayo na naman. Yung tanong mo, Panginoon, sinasagot ko na. Ang sabi ng Diyos, sumusunod sa gobyerno. Ang utos ng gobyerno, iparehistro. Huwag kang mag-expect na ilitali ng Diyos kasi free will ng gobyerno yun. Ikaw bahala kung ano gusto mo, basta huwag mo lang sabihin, Paulo yung Soriano. Ang rehistro, hindi bawal. Hindi bawal sa Diyos yun. Wala lang mababasa. Kaya sinasabi ko, ano sinasabi ng Diyos? Parang ganito. Ama, wala ka sinasabi sa akin. Ano mo gawin ko? Ay, wala na lang ko sinasabi. Okay, next time, ito na ang gawin mo. May nag-utos na. Wala naman bawal si Soriano magparehistro. Sumunod sa gobyerno, bawal ba? Ikaw tatanungin ko, kasalanan ba, sin ba? Ang sin kasi is violation of the law of God. Ang law of God yung will. Kaya natin sa ating puso ng Espiritu Santo. Kaya naniwala ko ng Espiritu Santo, hindi naniwala na iintindihan ko at pababasa. Ang puso sa Espiritu Santo na akin. Kung sumusunod po kayo sa tinatawag ng gobyerno, bakit tinutod ko na po yung gobyerno na ang sinabi ng gobyerno, Soriano, ang founder ng sektang inaaliban po ninyo. Yan po yung sinabi ng gobyerno. Number 2, yung Romans chapter 13 verse 1 to 3, nagnabanggit po ninyo, wala po sinabi po dyan na sekta ipaparehistro. Hindi po. Citizenship po yan, individual po yan, hindi po yung reference sa organization. Wala po sinabi dyan ang iglesia ng Panginoon sa ipaparehistro ninyo dahil yan po yung utos ng gobyerno. Hindi. Ibig sabihin, pag ipaparehistro mo yung tinatawag na sekta ninyo sa gobyerno, ibig sabihin, subject po kayo sa batas ng gobyerno. Ang dalag sila sa gobyerno ng Kristo, gamang kapangyarihan po niya, langit at lupa. So, ibig sabihin, hindi po tinatawag na subject sa batas ng gobyerno ang iglesia at tagang ng Panginoon sa Kristo. So, kaya nga, balik ko sa tanong po sa inyo. Anong talata po sa Biblia kasi wala pa yung nabasa ko sa chapter 13? Anong talata sa Biblia kapitong versikulo ng Soriano, binigyan na Panginoon ng Panginoon Diyos to register sa kanyang sekta sa gobyerno? Anong talata yun? Okay. Sabi ko, sabi mo anong talata? Sabi ko nga, silent ang Diyos na iparehistro. Sabi ng Diyos, express pa na siya. Sinasabi niya, sumunod ka sa gobyerno. Ano ang free will ng gobyerno? May kaharian sila yun. Lahat ng kaharian tao may free will siya. Magmaganda sa may free will siya. Sa kanila doon, pwede ka mag-abortion. Dito sa Pilipinas, bawal. Magkaiba ang free will. Ang Diyos, hindi pinag-alaman ng Diyos, evangelical yun. Hindi na kasunod, pero hindi rin anti-evangelical. Pati Diyos na evangelical. Pero evangelical ang Diyos na puso. Iba ang evangelical at iba ang anti-evangelical. Yun ang free will mo. Walang kinakaraman ka. At sinasabi mo na si Soriano dapat hindi na pareso, inalaro mo, hindi ka mag-interpret. Hindi wala nasabi na nalaro yun. Kung sunod ka sa gobyerno, doon mo nalaman sa kaharian ng Diyos kung bawal ba ang siyang tatawagin founder. Ang Diyos na ang founder, ang nagpapagod Diyos sa ating puso sa Espiritu. Kinukomplikado mo yung mga bagay eh. Simple lang sa amin tanong ko, may mabasa ka ba? Kinukot mo ang Romans chapter 13, wala ka namang mabasa. Sabi mo, silent. Kung silent yung tinatawag ng Panginoong Diyos, sino lang sabi sa'yo? Natama yung interpretation po ninyo kung sino yung nakasulat sa banal na kasulatan. Anong talata naman yun? Diba sabi mo, dapat logical, dapat nakasulat sa tinatawag ng banal na kasulatan. Yan, walang inilatag na sa setas eh, na nagsasabi na si Mr. Soriano may karapatan magparehistro sa iglesia sa kanyang tinatawag. Number 2, hindi mo sumuwala ng Panginoon Yesu Cristo. Sabi ng Panginoon, I will be with you always to the end of time. So, ibig sabihin, kung totoo si Mr. Soriano, susunod na ating Panginoong Yesu Cristo, bakit po kasi existing yung iglesia ng Cristo from the first century until now? O ano yun? Ibabalik po ha, anong talata po sa banal na kasulatan sinasabi na itong tinatawag na si Mr. Soriano, may kapangyarihan magparehistro sa kanyang iglesia, wala kasi nabasa sa Romans 13. Eh naman po. Sama na. Sige naman po. Okay. Di ba requirements? Sa gobyerno natin may requirements. Alam mo yung batas ng gobyerno.
At ang Diyos, darating ang akwat ng Diyos dito sa Pilipinas, 19th century lang. Wala daw akwat ng unang Diyos, hindi nabasa rin sa 18th century. Yung pang doon na pangalan, doktrina natin sa ngayon ay katekismo. Wala pong Biblia nun. At ngayon, nalaman sila ng Biblia, ay magawin tayo nung una pa lang bawal. Pero magkaroon tayo ng separation of government. Ang katuloy ko magawa tayo, katuloy ko mga dito. Ngayon, may separation na at may pinila ko privilege na separation, requirement ko na gano'n. Kaya sumunod kayo sa gulo sabi ng Diyos. Iyo, inanaro, bro, dyan. Basta huwag mo lang kalabanan sa salita ng Diyos. Na hindi siya paulit. Ang resto hindi po bawal. Hindi kailangan masabi sa susunod. Pero kapagsunod, marami pa. Isa-isa yun. Break. Okay, so ngayon, sabi mo requirements sa gobyerno. Wala akong sinabi ng requirements sa gobyerno. Hindi ko sa loob ng sabihan na pumunta sa gobyerno para ipalis ng iglesia. Anong requirements? Sabi mo, nakarating yung natawag na alam ng 19th century. Nakarating ang Biblia mo rito 16th century pa. Sa panahon ng Magallanes. History mo kulang eh. Number 3, nakita sa Soriano yung mga tinatawag na Biblia. Before Soriano, nandiyan na yung Biblia. Itinuro ni Nicolas Perez. Diba? At sinusunod ni Soriano yung turo ni Nicolas Perez. So paano naman sabi na, sinusunod ko sa Soriano kasi itinuro yung Biblia. Hindi tinuro ko doon. Mali ka! So saan punta lahat tayo? Sa banal na kasulatan, bakit iuulin ko po? Kasi ako din sa banal na kasulatan po kasi karang-karang po yan eh. Diba? Inuulin ko doon sa kapitalismo dahil sa gobyerno. Eh, ang sabi ng gobyerno na yung founder ng iglesia ninyo, si Mr. Soriano, ibig sabihin, mali kayo. Sinungaling kayo. Bakit po kasi sabi ng gobyerno, founder si Soriano eh. Sige, kaya naman po kasi 28 na eh. Una-una, sinasabi mo may Biblia ng unang panahon. Noong unang panahon, pati sa 15th century, sinusunod sa William Tyndale, bawal. Ang tawag sa King James Version ng unang panahon, authorized English version kasi hindi authorized. Bawal katulog, pati si King James sinusunog, pati aklat niya sinusunog. Ayaw na katulog, gusto na Latin Vulgate. Wala na nila, pati sila sa harap, nung unang panahon nila basa sa aklat, sa dapat sa lahat ng mga siya, Edition Society Version of Purgatory, na may importante. Kaya pinatay siya, siguro sa at kasi mga pangit na tutulong sa mga sasante. At sinasabi mo mga lahat ng Biblia, panulong ko yun. Wala po doon, doktrina natin sana, manalangin kay Maria. Ay, sabi mo na may Biblia na sa 15th century, pero itinasunog sa panahon ng Biblia. Wrong, mali! Hindi tama yung history po ninyo, Mr. Evangelio de Cristo. Bakit ito pinasunog? Bakit po kasi mga wrong translations po yun eh. And the King James Version 1611, according sa mga great Protestant scholars, ang King James Version has great defects, and these defects are so many and so serious. According sa Isaiah, and bakit yung natawag ng authorized version po yun? Bakit po kasi yan yung authorized version ng Church of England, hindi kayo kasali. Pagkatapos sumasali kayo. Number 3, ang tanong ko lang simple lang po eh. Anong talata po ba lang sa Biblia? Na meron pong kapangyarihan si Mr. Soriano to register this sect na sinasabi din yung kay Kristo? Wala! Ang ginawa wala eh. Nilinis yung topic eh. Pupunta naman kayo sa Biblia, hindi naman yung topic natin yun. Diba? So, iba rin sa topic. Anong talata sa Biblia? Kapitulo at bersikulo na sinabi ng banal na kasulatan. Sinabi ng banal na kasulatan na si Mr. Soriano may kapangyarihan ang magpaparehistro sa kanyang iglesia. Sige nga po, anong talata yun? Anong po yung nagpipihis yung argumento? Banal na kasulatan ang basihan? Minuto mo. Ang banal na kasulatan sa patuloy ni Soriano? Ang sulat ng unang mga apostol mo ng panahon sa 20th century? Banal na kasulatan ang banal na kasulatan sa Soriano, ang utos na sumunod sa gobyerno. Kayo ang nag-require, sinusunod niya ang gobyerno. Ang hindi na sinusunod, ang hindi susunod ang gobyerno. Walang paulit na tao sa reliyon. Ang nag-pound, ang Diyos, napagkitan natin ng Espiritu Santo sa kanyang puso. Hindi external, internal. Ang kaharian ng Diyos nasa inyo, sabi ni Jesu Cristo. Ang paghari ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu Santo, may kaharian ng Diyos. Wala eh. Wala akong nabasa eh. Puro lang kayo claim.
Puro lang wrong interpretation nyo sa Romans chapter 13. Again, ang Romans chapter 13, refer po yan sa individual citizenship po yan. Hindi lang refer sa sektang ipaparesto sa gobyerno. Wala pong babasa yun sa Biblia. Wag po eh. So pagkatapos sabi yung utos ng gobyerno, pag sinasabing utos ng gobyerno, dapat magparehistro. Wala pong utos ng gobyerno, dapat magparehistro. Kaya nga po meron tinatawag na freedom of religion. Si Soriano mismo ang pumunta doon sa gobyerno para magparehistro. So, ibig sabihin, sinusubmit ni Soriano yung sarili po niya sa batas ng gobyerno. So, ibig sabihin, tinatanggap ninyo na ayon sa dokumento publiko ng gobyerno na si Soriano yung founder. Tinatanggap ng Soriano na maging submissive siya sa batas ng gobyerno. Kung mga taong ito, kinukumplikado ninyo yung kinukumplikado ninyo yung sa katataasan ba, papalusot po ninyo yun, na mahihikog talaga kayo sa mga argumento ninyo. Ha? Okay, sige, last word na lang po, kasi 1 hour and 13 minutes na po tayo. Sige, last word na lang po, sir, ha? Sige, last word na lang. Okay, last word. Thank you. Kasi pinapasok mo ka natin. So, naman, sports ka rin. Ang sagot mo, tinatanong ko na. Tumunod ng gobyerno sumunod siya sa gobyerno, kasi suutos ang Diyos. Pero, ang gobyerno ang nag-require ka kanya na founder ka, hindi ang Diyos ang require. Sinusunod lang niya. Kasi yun ang requirement ng gobyerno. Pero hindi sa kaharian ng Diyos, hindi turo ng Espiritu Santo yun. At, nasagot ko na ang tanong mo, ang tanong ko naman, sumusunod ka ba sa gobyerno? Sumunod sa gobyerno. May rehisto sa rin yun. Nababasa. Sige po, ako na po ha. Sige, ako na po ha, kasi last word na po yun. Ang tanong niyo po sa akin, sumusunod ba ako sa gobyerno? Opo. Hindi po ako nakakulong eh. Kasi wala po ako pinaviolate na batas. Number 2, hindi naman po ako nagtatag ng tinatawag na sekta. Bakit po? Kasi ang Romans chapter 13 verse 1 to 3 po kasi refer po yun sa individual citizenship eh. Individual? Tanawa, nagyayo ng bugiya. O, nagsasalita ka kayo nakikinig ako ngayon, ako nagsasalita, hindi ka nakikinig. Okay, ito ha. So, yung Romans chapter 13, verse 1 to 3, refer po sa individual, hindi po refer sa isang corporation o sa isang society. Same sa ginawa ni Mr. Soriano. Hindi po. Number 3, si Soriano mismo ang kusang loob pumunta doon sa gobyerno para magkaroon ng tinatawag na magkaroon ng juridical personality yung sektang inaaniban po ninyo para pwede sa makafile ng kaso, pwede po siyang ma-file din po ng kaso. Yan po yung legal argument po dyan eh. And at the same time, nang lumapit si Soriano po doon, tinanggap ni Soriano kung ano po yung sinabi ng gobyerno. At submissive po siya doon. Bakit po? Kasi kinumpay po yung mga requirements eh. At doon sa mga requirements, isa po doon sa title po, yung term na ginagamit, incorporator. Ibig sabihin, originator or founder. So, ibig sabihin po dyan, si Soriano tinanggap po niya na siya po yung founder ng sektang inaaniban po niya. Din pagkatapos kayo, hindi. Kinokontra po niya yung start ni Mr. Soriano? Wala eh. Until now, hindi po hindi po nakapresentar si Mr. Banjo de Cristo ng argumento or tamang punto po natin na saan mabasa Biblia na si Mr. Soriano ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos na magparehistro. Romans chapter 13, walang mabasa po doon. Individual citizenship po yun. Okay, Mr. Banjo de Cristo, dapat sabay po tayo manalangin. So, mag-sign of the cross po tayo at i-recite po natin yung in nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia, pleno Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to Thee, and for all who not have recourse to the special dimensions and all those I commended to Thee. Amen. Eternal rest to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Okay, so thank you po, Mr. Banjo de Cristo ha. And so susunod, pwede po kayong pumasok ha. Ito magandang usapan ito. Okay, sa ngalan po na mong fair, sa TV po yung punto-argumento na pinungunahan po ng Catholic Apollos International, sa makasama po sa LCA, sa lahat po ng mga Katolikong sumusubaybay, tumutulong at sumusuporta po sa programa po ito.
Ito po yung lingkod, kapatid sa pananampalatayang Katolika, Sir R.D. Seno, pansamantalang magpapaalam po po siyang magsasabing, Iglesia Servire, Fidem Catholicam Defendere. Magandang gabi po sa lahat. Ave Maria, Viva Cristo Rey. Anak. Okay? Yan po ang sinabi ni Adisinyo at marami akong rebuttal sa susunod nating pag-live. At magpaalam na tayo. Ito ay full video. Third live discussion with Adisinyo. At i-download ko rin, i-download ko rin ang first at second live video. Tapos na po ang komentaryo nun. Ito lang ang nahuli at by time ako ngayon bago matulog. Sa awa ng Diyos. To God be the glory. Forgive us our sin, Father, and always have mercy on us. Through your Holy Spirit, in the name of Jesus Christ. Thank you. To God be the glory.